na mayroon isang sitwasyon, ano po, ay dumadami ang mga kabataan na nagpapakamatay. Suicidal action, movement. Ito po, ng aking makakausap ay isang professor na siya po ay graduate po ng, of course, guidance counseling. Ito po, mga kababayan, ay galing na siya po ay merong masteral degree sa education guidance sa nag-UP Diliman. Isa pong school guidance specialist, tawagin natin, si Professor Angelo Jello Garcia Calaunan, ang aking makakausap via Zoom. Sige nga, magandang umaga po, Professor Angelo Calaunan. Good morning, kumusta po kayo riyan? Ganda ng background mo dyan, Professor. Para kang nasa ibang planeta. Go ahead, please. Global ang dating. Yan. Global. Ano ba itong advokasya ninyo na upskilling guidance counselor designate, Professor Calaunan? Ito po yung sabihin nating agarang remedyo sa talamak na problema na yun nga, nagpapangamatay ang mga kabataan. Marami po sa atin. Ito'y pagsasanay sa mga, mabilisang pagsasanay sa mga guidance designate. Though ang mga guidance designate ay hindi naman sila professionally trained. Okay. They're just appointed. So, nagpo-provide po tayo ng agarang pagsasanay. Yung basic skills man lang. Okay? Not necessary mag-undergo sila o i-interpret nila yung mga psychological tests. Hindi po ganun. Yung paano po i-handle yung case ng mga kabataan na kung saan ay malaking tulong na po yun para ma-prevent ang mga kabataan sa malubhang, o malalang kalagayan kapag sila ay nakakaharap ng depression. So yun po, yun yung patungkol sa advocacy na ito. Sa hawak yung datos ba, Professor, pasensya kayo, maputol ko po kayo. At, yes po, go ahead po. Gusto ko na ipaliwanag sa inyo, mabilisan pong pagtatanong dahil po, limitadong aking segment dito sa program. But sa hawak yung datos, Professor Calaunan, marami ba sa mga kabataang Pilipino, at kasama na ba dyan meron ba kayong na-monitor na anak ng mga magsasaka, mangingisda o mga agripreneur? Yes po. Sa dami po ng pangangailangan ng guidance counselor, halimbawa po nito, ang registered guidance counselor ay 4,069 lamang. Ang datos na ito ay ang June 2022. Samantalang ang mga school, sa dami ng eskwelahan na nangangailangan, meron po tayong 60,429. So, ang mga school na to, gaano na rin karami ang estudyante kung ganito karami ang eskwelahan. So, ibig sabihin, kung 60,429 ang kailangan nating mga dalubhasang mga tagapayo ay 56,360. Pero yan yung sinasabi niyo, Professor. Yes po. Yung sinasabi nyo, yung mga guidance counselors. Pero sa monitor nyo, kasi ang mga guidance counselors naman, of course, silang nagbibigay ng, of course, guidance for the word, guidance sa mga kabataan upang maging manatiling ang kanilang pananaw, positibo. Pero doon sa mga ngayon, may mga lumilitaw nga na sinabi niyong datos na mga nagpapakamatay, mga kabataan. Kaya nga natanong ko sa mga kabataan kung meron kayong datos na ano bang klase ng social standing? Mayayaman lang ba? Nakaluluwag ba? O mga anak ng mga magsasaka, mangingisda, yan, or agripreneur? Yes po. Yes po. Ito po yung mga middle class and below. Karamihan po dahil isa sa mga dahilan ay nabubuli po sila Ayun, yun ang nagiging dahilan. Okay. Yung bullying sa mga paaralan. Yes po, bullying at saka ang datos na rin po sa atin. Tayo po ngayon ay bully capital in Southeast Asia dati. Ngayon, hindi na lang Southeast Asia, kundi buong Asia. Tayo na po at karamihan sa mga nabibiktim na po na ito ay, anak lang po sila ng mga common na mga tao. Karamihan po dito ay mga farmers, mga middle and then below class status ng buhay. Okay. So, yun po, sila po nangangailangan po talaga ng
payo. Okay. Lalo na ngayon, ang sukatan na ngayon, you're in if you're not wearing this kind of clothes. You're in if you're not having this kind of gadget. Ay sila po ay mga hindi privileged na magkaroon po ng mga ganon, and then madalas na underestimate po sila sa society. So yan, nagkukos po ngayon ng depression sa mga kabataan, lalo na sa panahon na ito.